Dahil po yan, sa ating, syempre, healthy lifestyle na ginagawa natin. And yung pong barley, napakaganda po. Kaya po, talagang naghanap po talaga ako ng magiging partner ko po sa health. Kasi ayan na nga po, no? So, yan na bago pa dumating ang sakit, kailangan malabanan na po siya. So, type nga po kung agree kayo doon, kailangan po na tayo po ay hindi lang po wealth ang ating iniisip, kundi yung health din. No? So, yung health na naging ko sa akin, so syempre, kasama na doon yung family ko. Gusto ko sila din, maano din nila, makilala din nila ang barley. So thank you Lord talaga dahil dito tayo sa napakagandang produkto. So kami sa family, umiinom na rin kami ng barley, si husband, meron niyang ang problema sa liver, no? Meron, pero ngayon po, okay na po siya dahil din po nagbabarley siya. Yan, thank you po sa mga nagpa-participate. Ayan po. So, aking mga anak po, nagbabarley din, nag-choco barley, yan. Kinukonsume po namin, no? Ini-enjoy po namin ang ganda ng produkto. So, ayan. So, hindi lang yan, hindi lang produkto, yung napakagandang opportunity na ibinibigay o ibibigay ng I Am Worldwide, no? Ayan po, yan po yung aking deepest why. So ito po, sino po ba si Mentor MJ nung kabataan niya? So ako po ay hindi po kami lumaking, hindi po ako lumaking mayaman. Napakasimple lang po ng aming buhay. Sabi ko nga po, single parent. So tayo po yung tipo ng tao na masasabi kong hindi ko talaga na-enjoy yung aking kabataan kasi during that time, high school, elementary, ano tayo, sagsag tayo sa trabaho. So bilang panganay, so tayo yung talagang tumatay yung father na rin, katuwang ni mama. So tayo, lumaki tayo na tinda-tinda. So lahat ng kailangang itinda, matulungan lang yung ating parent, no? Nandiyan yung kung ano-ano, may tinapa, may mga banana queue, lahat pinapasok. Kung di niyo po may tatanong, nagpataya din po ako ng ending and wedding. Yan. Kung napunta rin tayo sa ganyang trabaho, so grabe, no? So yun, ang natanim sa isip ko, no, kaagad, trabaho. So hindi po ako sanay ng walang trabaho. Kaya after ko po gumraduate ng high school, um, nagpasya na po talaga ako na ayun po, sumaba bilang OFW. Yan. Actually, ang nangyari niyan is si mama talaga ang pupunta ng mag-abroad, magtatrabaho. Pero nung sinama niya ako, nasabi ng recruiter na may problema siya sa Poiter. So ang napunta, nabaling sa akin. Pero syempre tinanong din ako ni mama kung gusto ko or ano. Sabi ko, oh go ako kagad. Wala akong dalawang isip. Go ako kagad na kung yun ang makakatulong sa pamilya namin, sige, go ako. So at the age of 16, April na high school, gumraduate tayo, August, nakalipad na po tayo papuntang Taiwan. So without knowing kung ano yung magiging buhay ko doon, napakabata, pero awa ng Diyos, kinaya naman po natin, no? So ayan po. Pero yung naging amo ko po dyan ay mga matatanda po sa isang bahay. Pero meron po siyang 5 anak. No, yung sabi nga nila, siguro sinusulit nila yung kanilang bayad. So tayo ay domestic helper, maglinis, lahat all around ginagawa natin. So yung kanyang pong mga anak ay hinihiram ako, no? Palitan silang magkakapatid para mag-service tayo. Kung may pagkakataon pa na magtatrabaho pa tayo sa kanilang sakahan kasi meron pa silang gano'n, may factory pa sila. So mayaman yung naging amo ko. Hindi po tayo nakalabas diyan nang matapos natin ang contract, wala pong labas-labas. Yan po ang aking buhay after ko pong graduate ng high school. So thank you Lord dahil nakaraos naman po at napakalaki po ng learning na ibinigay sa akin ng experience na yan.
Habang buhay ko siya talagang daladala na talagang sabi ko, ito yung nagpatatag sa akin, no? Yung hirap na dinanas natin. Yan. So, dahil hindi tayo papayag na ganun lang, siyempre pagtapos nating mag-Taiwan, ay nakaisip ako na mag-aral. Sabi ko, gusto kong maging guro, pero hindi tayo pinalad na makuha agad yung gusto natin dahil nga hindi ganun kadali. Sabi ni Mama, 2 years na lang, okay na yan. Para mabilis lang, makatulong na kaagad. So, ang ginawa ko, sige, yes, Mama tayo dahil wala namang iisiping hindi maganda or wala silang desisyon na hindi maganda para sa kanyang anak. So, yes tayo. Pero, ang ginamit po namin dyan panimula sa enroll ko is yung counting pera na naipon ko, yun yung pinansimula ko. Pero the rest ay pinagtrabahuhan ko na po. So habang nag-aaral po tayo, tinatapos natin yung 2 years computer course, ay self-supporting po ako. So nagpumasok po tayo sa bilang service crew, sa Greenwich, ayan, at iba't ibang trabaho pa. Nandyan din po yung arms corps. Naging visual inspector din po tayo sa factory ng mga bala, ng mga barel. Ayan, mahaba po yung experience ko dyan. So thankful ako dahil natapos ko naman po, no, in kahit na ganun, hindi ganun siya kadali, 2 years siya, pero parang tinapos ko siya 3 years, ganyan. So okay lang kasi at least natapos pa rin siya. And sabi ko nga, ang gusto ko talaga is maging guro. So yung time na yun, pagka-graduate ko ng short course ko, nag-asawa na rin po tayo. So yun nga po, ang aking napangasawa ay yung aking high school kababata ko din po, si Mentor Jupiter po, no? Yan po. Siya po yung nagbigay sa akin ng opportunity na makapag-aral at maabot ko pa yung career na gusto ko, no? So 2013, naisip ko po na ipagpatuloy yung aking pangarap bilang isang guro, and thank God dahil yung opportunity na yun ay hindi ko pinalampas. Yan, 2017 natapos po natin. Tinuloy-tuloy po natin ang pag-aaral hanggang 2020 natapos natin ang ating master. Ayan, nagkaroon din po tayo ng iba't ibang work sa larangan ng pag-handle ng mga student with special needs. Ayan, nagtrabaho po tayo sa therapy center, sa private sector, nagkaroon din po tayo ng tutorial center, no? Habang tinatapos ko po yung master ko, nagtuturo po talaga ako. In-explore ko po yung iba't ibang level ng pagtuturo. Nagturo din po tayo sa college bilang professor. Ayan, so at the end of the day, inuwinay ko kung nasaan ba talaga yung puso ko sa pagtuturo. So yun, finally, 2 beses po akong pumasok sa sa public. So una, nag-in ako, and then medyo nag-laylo muna tayo kasi nadagdagan na akong aking anak, nagbuntis tayo, so nagpahinga muna. Pero ngayon po, balik tayo sa public kasi nandoon yung puso natin sa mga bata. Ang gusto ko pala talagang turuan ay mga kinder. So, yun po. Yun po ang buhay, yung aking career. So, ngayon po, passion ko talaga ang pagtuturo. Kung hindi niyo po na itatanong, gusto ko po talaga magturo talaga sa bundok, dun sa mga liblib na lugar. Yun po yung talaga yung gusto ko. Sabi ko kay husband, nung nag-aaral ako, pag after ko makagraduate, aakyat ako ng bundok, doon ako magtuturo. Kasi nandun yung, kumbaga yung passion ko na tumulong sa tao. Nandoon laging yung hope. Gusto kong ibigay sa mga bata, kahit na sino, yun. Yun po yung gustong-gusto kong gawin sa buhay ko. No? So, pero sabi ni Javi, wag muna. So, hindi tayo napunta doon. Dahil kahit pala hindi tayo magturo sa bundok, dito lang sa baba, marami na tayong pwedeng tulungan. No? So, i-share ko lang yung yung isa sa dahilan kung bakit napakaganda na mag-share ka ng hope. Share ko lang po yung sa isang student ko, no, na meron ako isang student na babae, si Fanny Rose ang pangalan niya. And kinder po siya. So, hindi siya nagpapapasok. And then I found out nung binisit ko siya sa bahay nila,
nakita ko yung kalagayan nila, yung family nila. Wala siyang nanay, iniwan sila, tatay nila, senior na pala. Tapos, apat silang magkakapatid, 10 years old, 8 years old siya. So meron pa siyang kuya na hindi nag-aaral. Meron siyang dalawang kuya. So 10 years old, hindi nag-aaral. Meron pa siyang 7 years old na kapatid. Sunod-sunod sila. So si Fanny lang ang nag-aaral. Ayaw niyang pumasok ng bata. So ang ginawa ko talagang pinakiusapan ko si tatay na gagawin ko ang lahat. Mag-support ako kay Fanny. Tapusin lang niya ang kinder niya. So yun po. And then, yung pakiusap ko na yun, hindi lang para kay Fanny, kundi para sa lahat ng anak niya na mag-aral pa rin. Kasi iba pa rin kung meron ka pa rin talagang tinapos sa buhay or iba pa rin yung papasok ko ng school. So sabi ko kay tatay, after ni Fanny, this is school year, ipasok niyo po yung mga anak ninyo na hindi nag-aaral. Ako na po yung nag-ano sa kanya, nag-guarantee. No, nung nag-enroll sila, inabangan ko siya na sabi ko, ay aakuin ko yung bata. Sa akin na sila kasi dalawang bata, kinder pa lang papasok. Yung 7 tsaka yung 10. So yung kuya yata is grade 2. So ano pong point? Ang ginawa ko po kasi, nag-share ako ng hope. So yung hope po napakalawak, no? Hindi lang hope na gumaling, hope na magkaroon ng financial freedom, hope din na kahit papaano mag-gain ng learning ang bata, no? So yun yung priceless moments, experience ko sa buhay bilang isang guro. Yung makapagbigay ka ng hope sa isang pamilya na wala ng pag-asa, pero dahil yung sa encouragement mo, sa tulong mo, no, nabuhayan sila. So yun po, nag-enroll yung dalawang magkapatid, tatlo sila, so apat na sila, nag-aaral na sila ngayon, matatapos na yung dalawa ng kinder sa akin. Ayan, tuwang-tuwa ako dahil sa 29, moving up na namin. Ang ganda ng result nung ginawa kong pag-share ng hope kay tatay. So, ayun po, no, priceless po yun sa bilang isang guro. So, yung hope po natin, napakaganda pag share po natin, no? Next po, yun lang po, share ko lang sa inyo kasi sobrang overwhelmed talaga ako sa naging achievement ng iba. No? Sa nung dalawang bata, nung tatlong bata na nabigyan ko ng pag-asa. Next po, yan po, I am hope. Sabi ko nga, hindi lang tayo bilang isang guro, inspirasyon natin magbigay ng pag-asa sa mga bata. So, nagbibigay din po tayo ng pag-asa. So, tayo po ay kasali sa isang organization sa community, sa HOA. So, 8 years na po tayong naglilingkod dito, no? Sharing hope din sa ating community. And then, hindi lang yan, nag-put up din po kami, no? Founder po kami ng isang organization din, yung Kaagapay na tinatawag kung saan tumutulong po kami sa mga bata, sa mga street children, sa mga senior, no? Nagkakaroon kami ng mga programa kung saan pagtulong pa rin ang aming ibinibigay. Hope pa rin, no? So, ang dami, iba't ibang klaseng hope na bibigyan natin or na i-share natin sa madaming nangangailangan. And lastly, ito, isa pang I am hope ko, ito yung pagpasok ko sa I am worldwide, no? Ito talaga yung hope talaga, no? May literal talaga na hope, no? Meaning, ginagawa ko na pala yung mga hope na sa akin. So, ito pala, meron pala akong makikilala pa na isa pang hope, no? Na nag-share talaga ng hope. Literally, and worldwide siya. Ha? Yan, napakaganda. So, thank you, Lord. Thank you, God, dito sa napaka-amazing opportunity na to. So, blessed na blessed po talaga tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Napakawala pong imposible kay Lord. Basta naging mabuti po yung desire natin. Alam po niya kung ano po yung nasa puso natin, kung ano po yung hope natin, gusto natin sa buhay natin. Ibibigay po niya, wag lang po tayong mawawalan ng pag-asa. Po. So, bakit po ba ako napunta sa IM? Ayan na, I am blessed po. Ito po, July 20. Nakilala ko po ang aking angel mentor, Kathleen. No, ayan. So, that time, July 20, naghahanap lang talaga ako ng
health partner lang po talaga sa buhay kasi gusto natin makaiwas sa sakit. So, hindi ko po talaga na makapag yung agent. So, in-explain naman po niya sa akin pero that time hindi pa ako talaga decided. Sabi ko, package, copper lang po ako niyan, no? Kasi sabi ko, tikman ko lang po or itry ko lang po yung product. Kung maganda sa akin, okay ako, go. Ayan, hanggang sa dumating yung time, yan, user package lang tayo, inom-inom lang, bili-bili lang. Lagi ko pong inuutusan ng aking mentor pabili ng barley, tapos dadali niya dito sa bahay. Hanggang sa dumating yung time, nahiya na ako sa kanya. No? Thank you kay Mentor Ana, napaka-supportive talaga. Nahiya na ako. So, bakit di ko itry na magpunta ng office? Ako na lang muna bibili. So, yan. Kasi hindi tayo masyadong busy niyan sa school, kaya tinry ko po. So, that time, yan, December 28, pumasyal po ako sa office. First time ko pong makita ang I Am Worldwide office. Nagkandaligaw-ligaw po ako dyan, mga mens. Hiniram ko po yung motor ng kapatid ko kasi wala po akong motor na nawala na po. Dati po nagmumotor ako pero nawala, binenta namin kasi nangailangan kami. Pero yan, kaya nanghiram ako dyan ng motor sa kapatid ko. Nakarating ako. Kasi sabi ko, alam ko sigurado, hindi ko pa kasi alam yung pupuntahan ko. Kaya sabi ko, explore ko. Ikot ako para malaman ko. Ayun, nakita ko nga yung I Am Worldwide Office and yan, kapag-transact naman ako dyan. Kaya thank you, Lord, dahil ginaid niya pa rin ako at ni-mentoran. So habang pumunta ako dyan, nag-message ako sa kanya. And then, yan, December 28, no, so wala pa rin sa akin. Hindi ko pa rin, kasi skeptical talaga ako sa ayoko talaga ng networking, honestly. So, dati pa, marami na akong nasalihan, pero hindi talaga ako nagdi-network. Sumasali lang ako out of yung friendship, bibili ako, meron kami kung ano-anong meron akong mga product na tinatry. Yan, may Usana, may Uno, may Front Row, may Global, kung ano-ano, pero sali lang, pero walang agent-agent na pag-usapan. Hindi po ako mag-i-invite. Until then, January 8, dumating yung opportunity na to. Meron akong isang friend, si Mar, ayan po, kasama namin ni Habi sa picture, tsaka ni Mentor Ann, ay meron po siyang friend, meron palang nag-message sa Facebook niya na naghahanap ng barley. So hindi naman po siya nagbo-barley, pero alam niya na nagbo-barley ako. So kahit nakita niya kasi walang sumasagot doon sa So sino ba ang may nakakaalam kung saan po makakuha ng barley. So siya po, nag-reply po siya doon. And then luckily, nag-avail po yung client na yon ng barley. At yun po yung sinabi niya na ginawa niyang pansimula. So magme-member din daw siya. So tinry namin, that's January 8. Pumasyal kami actually hindi pa talaga kami diyan, yung wala sa loob namin mag-training niyan, talagang mag-i-in lang siya. So, copper lang ako niyan that time, January 8. Tapos, magpapasok lang din kami ng copper sa kanya. Kasi iba po talaga ang pakay namin. Meron kami pupuntahang iba. Until then, in-approach kami ni Mentor Ann. Sabi niya, mag-training kayo, mens. Sabi ko, training? Kasi parang naboboring ako pag training eh. Kaya di talaga ako nag-a-attend eh. Pero, hindi ko alam. Kaya umattend kami, napa-oo kami ni Mentor Ann. Sige, ando doon na eh. Wala na kami magagawa. Pero, habang pinapasok ko ng copper yung friend ko, tapos sila husband, yan, naging driver namin, is nakapakinig sila ng training, ng IBTP siguro yun. Basta, nabigla siyang nag-approach sa akin, Ma, sabi niya ganun, mag-in na rin ako. Sabi ko, o di mag-in, pero silver. Wow. O tapos mag-silver ka din. Tapos mag-silver na rin si Mark. Aba, grabe. Kasi siya, una niya palang napakinggan, pero ako, skeptical nga ako. Pero dahil naniniwala ako sa kanya parate, na pagka-business, investment, yan, nakikinig ako sa kanya, support ako sa kanya. So, support ako. So, parang ayoko pa sana kasi nga, kakagaling lang namin sa
kung ano-anong challenges pagdating sa investment. Pero sige, go tayo. Dahil naintindihan niya yung business, nagtiwala ako. Ayan, tayo kasi, nagiget ko naman yung business, pero hindi siya ganun ka mag-sink in sa akin. Kasi nga, parang sabi ko nga, pag networking, ang hirap talagang i-workout. So, pero dumating yung time, yun nga, naging silver na ako niya, January 8, nag-upgrade ako, silver pa rin po, no? Ayan, hanggang silver pa rin po tayo, pero darating po yung time, mag-ano po tayo, mag-rank, mag-upgrade din po tayo. May awa ang Diyos. So, ayan, naging silver na kami. Parang naano na ako, parang click, dito na nagsimula ang lahat. Na-ignite na ako, nag-fire up na yung aking yung puso ko sa net, unti-unti na siya nabuksan. Ayan na, umattend ako ng MVP, League of the Champion. First time ko na amaze ako dito. Nakakatuwa yung mga nakakakuha ng mga car. Ayan. So, yan yung first time kong makasama yung ibang mentor. Yan si Mentor Linda. And then, ayan po, ito po yung ang first time ko pong makaten ng MVP February 10 with husband. Ayan, napakinggan ko po si Mentor Ikay, in-explain niya po yung kanyang, yung sa compensation plan. Maganda naman po pala talaga, sobrang ganda. Kaya, alam mo, memorable po itong time na to eh. Kasi talagang, natatawa ko sa sarili ko pag naalala ko kasi may binigay siyang assignment dyan. Sabi niya, oh, mag-list kayo ha, 200. Doon sa maglista kayo. Tapos kinabukasan, sabi niya, ano ginagawa mo? Sabi ni mentor, maglista. O, lista ko talaga. Hindi ko na makita yung papel ko. Naka-Excel yon. Nakita yun ni Mentor Rona, pinakita ko sa kanya before, na yun, sinunod ko talaga siya. Tapos nag-ano talaga ako, nag-PM ako sa mga 50 muna, isang araw 50. Hi po, hi po. Puro hi ako. Pag sino dyan, sumagot sa akin, explain ko. Wow, gusto mo ba ng ganyan? Yun. So, sabi ko sa sarili ko, no, grabe, no? Pag si Mentor Ikay nagsalita, bakit gano'n? Susunod ka, no? Yes, Mentor Ann talaga, yes, mentor din talaga ako dyan. Hindi lang agad-agad akong namulat, no? So, yan. Pero now naman, no, yan, ginagawa na natin ang business hanggang sa from MVP League of the Champion, naka-attend tayo ng momentum. Hindi na tayo sumisigaw sa likod. Hindi na tayo nakikiyaw. Dati pinapangarap ko lang, pero pagdating ng momentum, ay, meron na tayo diyang, meron na tayong inilabas na result. No? Thankful ako dyan talaga. Thank you, Lord, sa mga mentor na nakatulong. Dahil dyan sa ang company na to, pwede talagang mangyari yung mga pangarap na gusto mo. Ayan. So, ito po ang aking thankful and grateful. I am thankful and grateful talaga, no? Kasi, alam niyo pa, higit sa ano pa man na nabiyaya or blessing na binigay ni Lord sa akin, ito po talaga, bonus na po yung pera na kung ano mang magigain ko. Pero yung mga anak ko is ma-involve ko, madala ko sila dito. Yung warm ko, yung mga pamangkin ko, anak ko, mga kaibigan nila yan. Gusto ko silang ma-inspire, mabago din yung kanilang mindset. No? Kasi sabi nila, success isn't just what you accomplish in your life, it's about what you inspire others to do. So kahit na kung anong ganda ng tinapos mo, kahit ano pang ganda ng trabaho mo, meron at merong ipapakita sa iyo si Lord. At iba pa rin talaga yung gain na maka-inspire ka, makapagpabago ka ng buhay ng ibang tao. Lalo na kung mahal mo sa buhay. So dati tinitingnan ko yung anak ko, parang normal lang sila, nagigising sa umaga, panay pa ang ML niyang mga yan, nagki-games, no? Ganyan ang kanila. Pero ngayon, ay grabe. Thank you, Lord. Thank you, I am worldwide. Dahil nandito yung mga anak ko and they're doing the business na rin. Ayan, lalo na si Jam na talagang napakasipag araw-araw nag-aano yan. May pa-IBP na, may na rin siya sa online, niya, IBP niya, tapos sa park, at pupunta yan, aga-aga, parang nagulat na lang kami, may video, ayan, nadala ko rin yung aking 3 years old na anak dito. And
nakakatuwa to. Yung si Jelen ko, yung pang-apat kong anak. No, mga mentors sa picturean sa school, yung mga classmate niya, siyempre meron silang class picture, yung naka normal lang na pero siya naka IM. Parang na-adapt niya na talaga yung IM sign. No, kahit saan mo siya dalhin pag nag-picture IM. Sasabihin niya pa sa'yo pag nakalimutan niya, Mama IM, Barley. Tapos si Bunso, pag nakita niya, Mama Barley ka, Barley din ako ha, sama ko yung 3 years old ko. So nakakatuwa. Ang ganda ng ng effect, no? Ganun ka grabe. Yun yung blessing sa akin na makatulong, makashare at makapagbabago sa buhay ng pamilya ko. Ayan. And syempre, ito sa mga tao, thankful and grateful dahil sa mga nagtiwala sa atin. Yan, naniwala sila sa ganda ng produkto. Yan, forever thankful tayo dyan. At dahil dyan, sa mga naniwala na yan, ayan, meron pa kaming mga activity, no? Meron kaming mga planning, may Casa Happy, may team day, yan, ginagawa na po natin yan. Nagsisipag-sipag na po tayo. At dahil dyan, nakuha na po natin yung result natin. Meet my, bullet. Yan po yung name ng aking car, si Bullet. Bakit po Bullet? Kasi ang bilis po eh. Ang bilis ng mga pangyayari, hindi ko maintindihan. Iba talaga si Lord pag nag-work, no? In 4 months, no? Inilabas na kagad natin. Nag-yes mentor agad ako kay Mentor Ann. Yan. Yan si Bullet. Actually, ano ko po talaga yan? Nickname ko po talaga yung Bullet. Yan po ang aking nickname. And then Bullet kasi ang daming mga mabibilis na pangyayari sa buhay ko. Hindi ko na inaasahan. Kaya Bullet na lang pinangalan ko sa kanya. Ayan. So, and thankful ako kay Hubby. Kasi that time, parang ang bilis niya eh. Parang wala nang tulog yan. Ito, that's Friday night. Nilabas namin yan. Tapos, tapos sabay shooting na rin, no? Tapos, momentum na. So, puyat-puyatan. Inano talaga natin para ma-inspire hindi lang ang family or pati ang grupo, no, sa IM Worldwide. Yun. Kasi sabi nga ni Mentor Peach, no, kailangan in 3 months ma-hit mo na yan. Dapat naglalabas ka na ng resulta. Kasi nga, bakit po? Kasi nga yung ating company is a big time, no? So big time business to. So dapat big time din tayo yung mga kilusan. Yung dapat pag sinabing yan, maglabas ka na, labas na. Kahit hindi mo pa alam kung kailangan na. Pero yan, ma-manifest natin yan na darating, God will provide always. Tama? Type nga po ng yes kung agree po kayo na God always provide. Wala pong imposible. Yan. So thankful ako dahil andyan ang aking hubby na always supported talaga sa lahat ng oras, sa lahat ng aking mga gustong marating. No? Nandyan siya. Thankful ako sa IM Worldwide at sa aking mother mentor and angel mentor, Mentor Erica and Mentor Ann, at sa aking Momentum family. No? Siyempre, pag nakikita mo yung iba na naglalabas, di ka ba mamamotivate? Sabi ko, hindi pwede, kailangan ako din, no? Kasi yun yung pumasok na tayo dito eh. So go na natin, dire-diretso na natin. Ayan. So, ayan. Bakit po na ayaw mag-play? Ayan. So paano po ba natin ginawa na nakapaglabas po tayo ng karma? May mga challenges po doon. Pero ano po yung ginawa natin? Pinagkatiwalaan ko po yung process. Trust the process. Naalala ko po sabi ni Mentor Ikay, yung 5 years plan. No? So, doon, pinagkatiwalaan ko yung kaya ito po ang naging unang resulta, ilabas ang first car. Ayan. Lagi tayo nagtitiwala. And then, syempre, nagtitiwala tayo sa produkto natin. Hindi tayo nahihiyang share ito dahil napakaganda. So, napakaraming matutulungan. Ayan. So, trust natin yung process. Pinagkatiwalaan ko din yung sinasabi sa training na kung ano yung
present ng mga mentor natin ngayon, yun yung future natin, yun yung pinanghahawakan ko. So, papunta rin ako doon. So, I always aim na ginugol ko din, no? So, hindi ako, namomotivate ako doon kapag sinasabi yung present nila, future natin. No? Isipin lang natin yun parate. And then, yung kanilang past, yun yung present natin ngayon. So, kailangan talaga nating daanan ang proseso. It's a process. So, kahit na ganun, no excuse tayo, no excuses. Yes, mentor, labas ka. Yes, mentor. Huwag mong gawing rason, kung ano-ano mang rason, gawin mong inspirasyon lagi. So, yan natutunan ko sa ating momentum sa MA, no? Sabi, do it now. Bakit mo pa patatagalin? Ganun din naman eh, no? Kung gagawin mo na rin lang, now na. Yun, sabi niya. And sabi, never give up. Never ever give up. Yan po talaga. Kahit na ano pa pong maranasan nating hirap, huwag po tayong titigil dahil in the end, nandoon talaga. Mas masarap malasap yung tagumpay na pinaghihirapan. Ayan po. Tama po ba? Mas masarap makuha yung tagumpay na pinaghirapan. Ayan. So, sabi ko nga, napakaganda ng I Am Worldwide, no? Yung kinita namin ni Habi, pinagsama namin. And then yun na yung naging pagsimula namin na pang ano sa car, paglabas ng car. And thankful dahil may mga ganong opportunity dito sa company. So next, sports car na tayo. Parang nakaka-pressure na sports car. Grabe, si every mentor maglalabas na ng ano yan, sports car niya. So sige, iano natin yan, i-manifest natin yan, bigay natin kay Lord, taas natin, dahil walang imposible. Walang imposible kapag gusto natin marating. With God, all things are possible. Wala. No? Kahit na ano pang edad mo, kahit na ano pa ang kalagayan mo, status mo sa buhay, dito kay I Am Worldwide, matutupad lahat. Basta, huwag ka lang titigil, magtiwala ka lang, hindi lang sa Diyos, sa company, sa mga mentors, wala silang ibibigay sa iyo na ikakasama mo. No? So, ayun lang po mga mentors. I hope na-inspire ko po kayo. Iwan ko na lang po ang isa pang quote na napakaganda na for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ayan, maraming salamat. Ako po si MJ Ribari. Diyan na po nagtatapos ang aking share. Ayan po. Thank you. Mentor MJ, ang aking question po is paano nyo hinarap yung pressure? Siyempre, di ba, first time nyo pong nag-network marketing, paano nyo nalabanan yung pressure nung sinabing kailangan maglabas ng car? Ano po yung ginawa nyo? Kasi siyempre, busy ka as a teacher, yung schedule mo sobrang hectic. Paano mo siya nilabanan? Yes. Mentor, yun po, no, thank you sa question mo, no. Sobrang pressure talaga, pero sabi nga, time management. So, yung minsan, pag nag-PPM ka, mens, ano tayo, kailangan natin ng ganito, ganyan, usap tayo. Alam niyo yun, yung sobrang busy ka, pero kasi, kailangan mo talagang ano eh, so, gawin natin, tapos balikan na lang natin. Ganun ginagawa ko, sige, pabalikan ko yan, kahit na puyat ako gagawin ko, pero gagawin ko pa rin yung sinasabi ni Mentor Ann na meet up tayo, mag-plan tayo, anong gagawin natin, ganyan. So sabi ko kay Habi, buti na lang nandyan din si Habi na laging naka-support, no? Tumutulak sa akin, o di ka na rin, Ganun lang po. Isipin lang po natin lagi na pwede naman natin gawin ng sabay, pwede po natin, basta time management po, no? Yun lang po yung ginagawa ko sa buhay ko. Ay, ewan ko ganun ako eh. Parang multitasker talaga ako. Kahit sabay-sabay, sige, kahit parang maraming activity, kahit sunod-sunod, pero gagawa ng paraan. Yan po. Okay, Sabi ko nga, ang car pala is napaka-importante. Sabi mo kasi kailangan maglabas ng resulta para sa grupo. Ayan po. Kaya po ginawa natin kung para sa grupo, yes, mentor po tayo dyan. Po. Ayan, thank you very much. So sa sagot and parang nadaanan na rin yung question ni Mentor Ikay na gaano kahalaga
yung paglalabas ng resulta. Okay, so it really gives momentum. May gusto ko pa bang idagdag doon, Men? So, gaano kalaga yung maglabas ng result? May gusto ka pang i-add on doon sa tanong ni Mentor Ikay? Mm. Oh, okay na Mas, yun. yes, siguro dagdag ko na lang, no? Pag naglabas tayo ng resulta, mas mamamotivate natin yung sarili natin. Mas ipupush natin yung sarili natin. Kasi syempre, di ba, meron pang, ayun na naglabas mo na yung resulta, alam mo, nilabas mo lang yun ng wala lang. So, ang kasunod nun, dapat meron ka ding gagawin pa, may responsibility ka na. So, mapupush mo yung sarili mo at may inspire mo yung ibang tao. Marami ka pang may inspire. Yun, tama eh. At saka, Okay, so, nakasunod tayo. Sumusunod tayo dun sa 5 year plan ni Mentor Ann. At saka ni Mentor Pete, sabi nga, 'di ba? Kailangan mag-level up ka or may mangyayari sa iyo. Hindi lang basta yun. member ka. Yun. So, thank you po, Mentor MJ. Oo, tama yun eh. Kailangan nagli-level up talaga. Okay, so next question po by Mentor Jan Ezekiel. So sabi niyo po dito, hello Mens, thank you for your wisdom po. Ask ko lang, ano po yung mga activities na ginawa niyo? Kami dito sa iniisip ko kasi may ano na rin di ba? Meron na rin akong grupo. Ito nga, sila yung mga YEP. So, ang pinaka-activity talaga na gusto ko talaga lagi yung pinupush, mag-attend ng training sila, maboost kami, no? Kaya Saturday talaga nilalaan ko talaga para sa I Am Worldwide. Busy-busy yan tayo Monday to Friday para sa bata, sa mga bagay-bagay. Nandiyan kasi nga sabi ko nga hindi lang tayo nanay, so hindi lang tayo guro, mayroon din tayong mga organization na inahawakan kasi nga napaka ng hope na gusto nating ibigay hindi lang sa maliit na community kundi malawak. So yung activity pa namin yan na gusto ko is yung team day na ginagawa ni Mentor Ann. Yan. And then yung may 90-day burn na rin kami. Ayan, nandiyan na nakapaskil dito sa board. May paganyan na. Ayan, tingnan natin kung anong push natin yon 90-day burn. And hopefully, no, maano natin mag-materialize yung ating pinaplano na pag-launch ng ating team, ang Team Fearless, no? Headed by Mentor Ann.